Ay, magandang gabi ho mga boss, mga kamping, mga kabunyog. Baka ho maiksi lang po ito. Masama po pakiramdam ko. Hindi po sana ako nga magbablog. Kaya lang baka hanapin niyo ako eh. Isang beses na nga ako mag-vlog, mawawala pa ako. Pero hindi ho tayo makakapag no, mga friend. Talagang masama po pakiramdam ko. Hindi po tayo makakapag-collab, masama ang loob ko. Pero nabasa ko lahat ang inyong mga comments. Baka bukas po, no? Masama ho loob ko na hindi tayo makakapag-collab. Magbigay lang ho tayo ng ano rito. Isang mensahe o reaksyon dito. Mayo 1 ho ngayon eh. Araw po ng mga kawawang manggagawa. No? At sila po ay ng militant groups call for wage hike in Labor Day protest. Ito ang tinatawag na rally. Kayong mga DD shit kayo. O, ito rally ha. O. Yan po yung rally. Parang naisip ko na tuloy yung panahon ni Marcos Sr. Dapat matugunan yan. Marcos Sr. Marcos Sr. Si PBBM. Kasi pag hindi nyo napagbigyan talaga yan, parami na naman ang paramihan. Oo. Parang kagaya rin ng umpisa nung panahon ng tatay mo. No? Pero yun nga, magaling yung tatay mo. Ewan ko kung kasing galing ka na pwede gumawa ng senaryo para makapagdeklara ka ng martial law. Baka mahirapan ka ngayon. Kasi nung panahon ng tatay nito, wala akong cellphone. Kaya madali lang akong nagkagulatan na nga eh. Oh. Yan po yung rally, may laman. O, yung mga tauhan nitong Duterte. Ganyan na rally, hindi yung mura rally, prayer, naging mura. Maisog, naging nausog. Yan walang binabayaran dyan. Galit po yan ng tao. Lahat po yan sumama dyan ng kusa na mayroong laman ng isip nila na baka magtagumpay yung kanilang ipinagsisigawan dyan na dagdagan ang kanilang sweldo ng 150 isang araw. No? Sa pakiramdam ko mga pas. Yun po yan. Yan ang rally. No? Hindi kagaya ng mga rally na pero may balita ha, mga friend. Oo, sana ganyan din kalaki ang rally o mas higit pa dyan. Kasi baka raw magkaroon ng Resign Sara movement. Resign Sara rally. Yan ang sinasabi ko. Mga friend. Yan ang dapat na i-rally. Yang si Sara Duterte bilang nandiyan sa DepEd na yan. Wala naman nalalaman, no? Yan po yan. Tsaka sana isabay na rin yung paggising dito sa administrasyon nato na bumalik na sa ICC at makikooperate na sa ICC. Sabay na po yung rally na yan. Magandang tignan po yan. Kailangan lang ko talaga dyan magaling na coordinator. Kayang-kaya na siguro nila yan.
nila Trillanes, tsaka nila yung mga nasa oposisyon, na tunay na oposisyon ha. Oh. Decision of the president to keep the vice president. One day ago lang po ito. Si Idol Christian Esguerra, no? As education secretary. Well, from a political perspective, parang feeling ko, i-expect natin yan. Kasi imagine if tinanggal ni PBBM si VP Sara as DepEd Secretary, for sure yung mga DDS, grabe yung magiging galit, no? So I guess nire-recognize pa rin ni PBBM yung political weight na dinadala ni VP Sara sa political circus na to. On the other hand, kapag si VP Sara naman yung nag-resign, syempre parang siya naman yung sumurrender dito sa battle between BBM and the DDS. Kaya parang yan yung stalemate position natin ngayon. Shell Magno po ito. Oo. Napakatalino rin. Profesor po ito, profesor. Tingnan niyo ang kanyang lohika. Nandiyan si VP Sara sa DepEd habang tayo may hinaharap na education crisis. Okay, speaking of that, no? Kasi merong isang activity ang DepEd, tama ba? Kung saan inamin ni Vice President Sara Duterte bilang Secretary ng Education, napakahalaga po ng portfolio na yan, no? Ng education portfolio. Sabi niya, I do not come from the education sector. I don't have any education background, so I cannot review what they are doing. I rely on their expertise and all the stakeholders who did the review. Sabi niya, ang magawa ko lang, which I do very well, admittedly, is magpupok talaga ng mga tao to drive a person to do what they are supposed to do. Ang pinag-uusapan po dito, ang konteksto nito, yung matatag curriculum o yung K-12 curriculum review na inilaunch noong October, tama ba, last year, 2023? Ay, na, January yata. January, no? Okay, ano ba ang implication ng ganyang admission? Actually, alam mo, yung matatag curriculum, napaka-importante yan sa education sector natin kasi may goal of decongesting yung mga competencies na tinuturo sa mga estudyante para mas maging focus doon sa fundamental na dapat matutunan nila. No? Ang very interesting sa akin dyan, even sabihin niya na yung strength niya ay pagpukpok sa mga tao para gawin yung dapat nilang gawin. Yung tanong, paano mong nalalaman kung ano nga ba yung dapat nilang gawin kung wala kang idea kung ano yung agenda, issues, and concerns ng education sector dahil hindi mo nga siya expertise. So yun yung pinakamalaking question sa akin. Second, sige, assuming hindi mo yan competency, hindi mo yan field, I think it's very important na kapag binigay sa iyo yung trabaho, pag-aaralan mo siya, maglalaan ka ng panahon para intindihin siya. So hindi pwedeng kapag hinarap sa'yo, ma'am, ito na yung bagong curriculum. No comment ako dyan kasi hindi ko yung expertise, especially in the sector where you're expected to lead. So medyo very problematic sa akin yung ganung pagtanaw niya. Ito po dapat mga senador eh. Oo. Christian Esguerra, Shell Magno, Atty. Claire Castro, Toto Causing, Enzo Recto. Ito ho dapat Ipe, bumtarat-tarat, ano ba? Wala talaga eh. Na i-defer na lang niya sa mga experts yung isang napaka-importanting bagay katulad ng curriculum ng basic education natin. So far, may nakita ba kayong para improvement sa kanya since she took over as Education Secretary at the start of the Marcos administration? Actually, ang napapansin ko kasi mas busy siya sa mga ibang pagko-comment sa iba-ibang issue, no? At marami pang problema itong education sector na sana mas natutugunan. Ang interesting nga dyan sa curriculum na yan, pinresent sa Congress, nakita ko yung hearing eh. Nag-comment si Senator Pimentel. Kasi nung pinapresent yung matatag curriculum, wala si VP Sara to explain it. Wala din yung undersecretary to explain it. And nung pinorm nga itong matatag curriculum, ang primary goal is to decongest, bawasan yung mga competencies. And then the director who attended explained na nung pinresent ito kay VP Sara, she even added another competency. And that is yung pagdadagdag ng peace competency.
dito sa buong curriculum. Kaya yung tama yung tanong ni Senator Pimentel, akala ko ba ang goal natin is to decongest, bawasan yung competencies? And here you are, as the Secretary of DepEd, na nagdadagdag ng competency, tapos yung sa konteksto na sinabi niya, na hindi niya naiintindihan yung buong curriculum. So, very dangerous, no? Pinaglalaruan natin yung mga polisiya na very significant yung effect sa atin bilang mga mamamayan. This is the basic reason na ipinag-object ko lagi sa gobyerno. Yung parang kung ano-anong polisiya, gamble-gamble ka lang. Ito gawin natin. But the implication, yung ramification sa publiko, napakalaki kasi. Kaya, I don't even know where to start, no? Kasi pag pinag-usapan natin yung competence, tama yung sinasabi ni Professor Shelo, no? We're not expecting 100% competence. Although, syempre, kung susundin natin yun. Pareho po ito, Professor. Professor din si Christian Esguerra eh. Pero si Shelo, Professor po sa UP. Tamang standards, dapat talagang ilalagay mo sa education sector. For instance, yung may alam sa education sector. Example, ikaw, Professor Shelo Magno. Kung nasa kabinete yata ni PBBM tong Shelo Magno. Sinibak. Kasi may utak. Hindi yeser eh. Diba? Hindi ka naman ekonomista, ano naman ang silbi mo sa Department of Finance, di ba? Tama ba? Correct. At saka tingin ko, more than the person has to have an understanding gaano ba kahalaga tong sektor na pinanghahawakan mo. Kasi kung titingnan natin sa mga kwento niya, sa mga priorities niya over the few months or 2 years na nandyan siya, nagkaroon ng tree planting under the confidential fund dahil ito ay peace agenda. And then, I think one good program na ginawa niya is to reduce the admin task. Yung memo to reduce the admin task of the teachers, that's very important. How it's going to be implemented, yun yung question. Kasi yung mga admin people na hinahire are temporary. Parang temporary people to take care of the admin task. Kailangan dyan plantilla Kailangan may competencies din. Kasi hindi pwedeng temporary individuals yung paggagawin mo ng mga admin. The teaching is important. The admin component is also very important. So kailangan malabi ni Secretary Sara ng DepEd na mapalaki yung plantilla, yung number ng mga tao na nandyan sa education sector. Hindi lang yan Actually, ito, konkretong implication sa atin. Binasa ko kasi yung EDCOM report medyo mahaba yan, diba? Kasi may mga ibang tao sinasabi, meron ba tayong education crisis? Wala tayong education crisis, ramdam na ramdam namin si VP Sara. Yung PISA score na pinag-uusapan natin dati na di ba kulelat yung Pilipinas, pag kinumpare mo yan sa performance ng ibang bansa, yung best learners natin ay average student lang sa Malaysia, Thailand, Brunei at Vietnam. At yung best performer natin, ang katumbas niya ay yung worst performer sa Singapore. Grabe, so even if we spend a lot of money, or padala natin araw-araw yung mga anak natin, patapusin natin ng public schools or even private schools, yung skills na nakukuha nila is not enough to make them competitive in the labor market pag nagtrabaho na sila. So hindi lang to basic learning ng reading, math, or English. Ito ay nagtatakda ng kinabukasan ng mga kabataan. The extent of how we're going to address poverty in this country. Paano natin matatanggal sa kahirapan yung mga maraming tao sa buhay. That's right. Ito yung second din sa akin nung binabasa ko yung report. Ang sabi dito, pinapadala natin yung mga anak natin. Yung mga anak natin spends 12.9 years sa pag-aaral. Yung mandatory, di ba? Yung basic education from kindergarten to senior high school. 12.9 years. Pero despite that 12.9 years, yung equivalent quality ng education na natutunan nila, 7.5 years lang. And at grade 10, 90% ng mga bata hindi marunong magbasa. So talagang may education crisis tayo. And kung naiintindihan ng presidente at vice-presidente yung implikasyon nito, I think on their own, dapat naiintindihan nila yung crisis sila na yung nagsasabi na, we really need an expert to address this problem. Okay, too much to digest, no? Isa-isahin natin, baka naliligaw yung iba. Yung binabanggit ni Professor Shelo na PISA, ito yung Program for International Student Assessment or PISA. Ang Pilipinas in 2018, 79th out of 81 countries. Kulelat po.
Pero syempre, alam naman natin sa Pilipinas, we always look at the bright side. Ito yung bright side. Noong 2022, ang laki na improvement natin. Alam niyo po ba? From 79th, naging 76 tayo. Out of 81 countries. Isipin niyo po yun, 3 places na improve tayo. Pero ibig sabihin, kulilat pa rin po tayo sa math, science, at reading comprehension. Oo. Siguro kung babalik na rin natin yung... Sarap din tumawa ni Professor Ciel Magno, no? Parang si Attorney Claire din. Oo. Yung talaan, nasa number 3 tayo. No? Parang ganon. Siyempre, I'm just being sarcastic kasi pasensya na, Prof. Cielo, dito sa programang ito, we really take pains to explain sarcasm. Okay? Napaliwanag po natin yan. Hindi po tayo pwede maging sarcastic na walang paliwanag dahil may mga tao po na hindi nauunawaan yon. Kung nagustuhan niyo po itong video na ito, pakilike at share na lang. Grabe yun. Yan. Talagang dapat para sa kanila, maraming nagsasabi na talagang itong si Sara dapat mag-resign na bilang cabinet member netong si BBM. Bakit? Unang-una, hindi, sabi nga nito sila, wala naman siyang loyalty kay Bongbong. Di ba? Dapat pag cabinet member ka, loyal ka doon sa boss mo. Eto, wala eh. Pagtalikod ng boss niya, sasampa sa rally, kasama ng mga nagpapabagsak kay Bongbong. Oh. Pero ayon kay Bongbong, tiwala siya kay Sara. Enrico, pasensya na talaga, may sakit ako. Hanggang dito lang po mga boss. Bukas po magkukulab tayo. Ha? Kawawa ho, mga tao. Ayan, sa init ng araw, nagrarally po sila para marinig ang kanilang hinaing. Ganun ang rally. Hindi yung rally ninyo mga maisog, mga purmura rally, mga may gangakak nyo para lang. Wala yan. Pero yan dapat yung mga rally po na yan. Magkaroon po ng aksyon dyan. Naku. Yan na sinasabi. Hindi Digong, na baka magaya ka sa tatay mo. Hindi yung kagaya ng ginagawa ni Digong, wala yan. Magandang gabi po mga boss. God bless po. Nawa, maging maayos ako bukas. Lambot na lambot po ako. LBM God bless mga boss. Pero masama hulog ko hindi ko tayo nakapag-collab. Totoo. Sayang. Pero bukas po talaga pilitin ko. Oo. Magandang gabi po mga boss. God bless. Mag-shoutout lang. Mas paano mag-shoutout po ako. Jeff Ramos nak shoutout. Marlon Caranza. Welcome to the club. Kalat Nibaya shoutout. Miguel Soriano shoutout. May nakapasok na Chonggo rito. Hindi ko na. Librado Ludovico, shout out. Federico Mandak, shout out. Daisy Magallanes, shout out. Friend Sherwin Sapeda, shout out. Christian Sen, July 7 Alcantara, shout out sa inyo mga friend. Bukas na po tayo magkukulab. Talagang masama po paano. Dolor Garcia. Friend Amy Bingson, shout out. Raul Villanada. Rudelia Alpilor, shout out. Sancho Panza de la Brocha. David Alvin Mendoza, shout out. Ferdinand San Juan, shout out. Sammy AJ, shout out. Arnulfo si Diego, shout out. Alberto Ulaer. Shirley Jaser, shout out. Ladies Anita, shout out. Sakit na naman. Johnny Bigood, shout out. Ted, shout out, Ted. Chupista Bunao, shout out. Al Olalia, shout out. Jun Lagon, my friend, shout out. Mary Grace Santos, shout out sa inyo Reynaldo Gonzalez. Cassandra Daisy, shout out. Christian Chengnak, shout out Cree JC Hope, shout out. Jane Labayna, shout out. Maril Pabianak, shout out. At least nakapag-shout out ako. Pero bukas babasahin ko po itong mga ito. Magandang gabi po mga boss. God bless.